Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating palakayan dito po sa ating YouTube channel na Attorney Enzo Bunyog. Papanood rin po tayo sa ating Meta or Facebook page, Informador. Kaya kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa Attorney Enzo Bunyog, kung hindi YouTube channel, kung hindi pa po kayo nakafollow sa Informador Meta or Facebook page, follow na po kayo. Dito, ang talakayan natin, talagang updated tayo sa mga issues at binibigay natin ang malayang opinyon. Wala tayong wala tayong sinasanto rito. Yan po ang Attorney Enzo Bunyog, Informador, Meta at Facebook page. O yan, pag-usapan niya natin itong si Marcoleta. Sa interview kay dating Senador Sonny Trillanes, medyo mahaba-haba yung interview kay dating Senador Sonny Trillanes Pero ang interview kay dating Senador Sonny Trillanes, tinanong siya, sino ba ang posibleng maging kandidato ng grupo ni Sara, ng Duterte? Sino ba kaya ang pwedeng maging Vice President ni Sara? Yun, tinanong kay dating Senador Sonny Trillanes yan. Alam niyo kung anong sagot ni dating Senador Sonny Trillanes? Ang sabi ni dating Senador Sonny Trillanes, ano yan mga kabunyog, mga kababayan? Ano ito? Ang tunog niya, sabi niya, si Marcoleta. Si Marcoleta umano ang matunog na posibleng ginugroom na posibleng maging Vice President ni Sara. Yan yung ayon kay dating Senador Sonny Trillanes yan. Alam naman natin si dating Senador, tawagin ko na lang Sentry. Alam naman natin si Sentry, si Senador Trillanes, yan malawak ang network niya ng ng mga intelligence. Galing niya ng military, ng Navy, galing niya ng PMA, alam niya ang namomonitor niya yan. Mayroon siyang mga assets, informers na nagpo-provide sa kanya ng information. Lalo na ngayon, talagang nakadedicate si dating Senador Sonny Trillanes na mapigilang manalo si Sara sa 2028, mapigilang makabalik ang Duterte sa 2028. Kaya minomonitor niya ang galaw niya. At ayon sa kanya, ang namomonitor niya si Marcoleta. Pwede yan, posible talaga yan. Bakit? Kasi kung si Bongo ang gagawing kandidato ng ni Vice President ni Sara, kung si Bongo, unang-una si Bongo, maraming ibabatong issue diyan, corruption, kahit sa AG case involved siya doon, siya ang tagabigay ng reward. Maraming issue kay Bongo. Hindi na uubra yung mga malasakit yung pagkukunwari niya na ang bisyo ay magserbisyo. Pag Vice President ka, one-on-one na laban yan, pupuruhan ka diyan. At marami siyang marami siyang mga katiwalian. Kahit yung sa AGK, sinasabi hindi siya involved doon. Sa kanya dumadaan ang order ni Duterte. Yung mga reward doon sa mga nagsagawa ng mga pagpatay, siya rin ang nagpapadala, nagbibigay. Wala. Ano yan si Bongo. Saka, ang Bongo, Duterte din yan. Wala namang madadagdag na boto, halos yan. Ang supporters ni Sara at ni Bongo, iisa lang. Dapat pag kumuha ka ng Vice President mo, makakadagdag ng boto. Si Marcoleta naman talaga, Duterte yan, pero Iglesia ni Cristo ang niyan, ang base niyan. Kailangan mong makuha ang suporta ng Iglesia ni Cristo para kay Sara at sa Vice President niya. Makukuha lang ni Sara yung suporta ng Iglesia ni Cristo pag ang Vice President niya si Marcoleta. At magdadagdag ng boto si Marcoleta kasi hindi naman lahat ng Iglesia ni Cristo ay Duterte. Pero pag Sara Duterte Marcoleta, inaasahan nila ang Iglesia ni Cristo ay susulido. Kaya ano yan mga kabunyog, tama yung sinasabi ni Trillanes. Malamang talaga si Marcoleta. Kita nyo naman ngayon, pumapapil si Marcoleta. Yun, nagpipress con sa kasi Aimee. Si Bongo kasi, malakas si Bongo, na chair. Pero, maraming isyong lilitaw dyan. Maraming isyong lilitaw dyan. Kaya, sabi ni dating Senador Sonny Trillanes, si Marcoleta ang tinitingnan ng kampo ng Duterte na. Mayroon pa daw may binanggit pa siyang isa, si Chis Escudero.
Oh, ano daw, nagpe-present ng sarili niya. Oo, ano rin 'yun, malakas din 'yan si Cheese. Kaya lang, ang problema ngayon, 'pag pumosisyon si Cheese na Sara Duterte na siya, Vice President, tutuluyan siya sa mga kaso niya. Tutuluyan siya diyan. Ah, totoo, malakas si Cheese na Vice President kasi matagal ng politiko 'yan. Tumakbo na 'yan Vice President kay Grace Ponon, Pero ano, maraming bagahe si Cheese katulad din ni Bongo. At saka 'pag winarningan 'yan si Cheese, sige 'pag tumakbo kang Vice President 'yan, yung mga kaso mo. Kasi sa ngayon malamang inaareglo ni Cheese yung mga kaso niya, kaya hindi siya masyadong pinupuruan ng imbestigasyon. Pero 'pag nagdeklara siyang Sara siya, tatakbo siyang Vice President kay Sara, tutuluyan na 'yan. Kaya ano, mukhang mas totoo yung sinasabi ni Trillanes na si Marcoleta. Si Amy Marcos naman, gusto ni Amy siyang mag-vice, pero marami kasi sa kampo ng Duterte duda kay Amy, Marcos pa rin niya yan. Kaya hindi si Amy. Si Padilla naman, na-expose kasi si Padilla na walang masyadong alam. Magiging issue sa kanya yan. Vice President ka, pag may nangyari sa presidente, papalit ka, ikaw, magiging presidente ng Pilipinas. Palpak ka nga sa pagiging senador. Kaya ano talaga, medyo Marcoleta yung ano nila diyan. Kaya tama si dating Senador Sani Trillanes. Kaya lang imaginin niyo kung Sara Marcoleta yan. Grabe ang mangyayari sa Pilipinas niya. ha? Ah, yung yung sayad ni Sara at yung yabang ni Marcoleta. Yung sayad ni Sara at yung yung anong tawag doon? Yung arugante, si Marcoleta. Akala mo siya na lang lagi ang tama. 'Di ba? Yan yung mangyayari diyan. Lalong masaklap sa Pilipinas yan. At lalong magiging makapangyarihan diyan ang Iglesia ni Cristo. Ngayon pa nga lang makikita mo na ang impluwensya. Lalo na 'pag si Marcoleta ang Vice President niyan. Kaya ano yan, kailangan talaga palakasin natin ang pwersa na hindi manalo si Sara. Kung sino man ang vice niya, lalo na't kung si Marcoleta. Yan. Kaya ano ito mga kabunyugman, tama si dating Senador Sani Trillanes. Maghanda na ang mag-unite na ang lahat ng pwersang anti-Duterte. Kung hindi, mananalo yan si Sara, lalo pat si Marcoleta ang vice niyan. Grabe yan. Grabe ang mangyayari sa bansa natin. Magandang araw mga kabunyug mga kababayan. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.